A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ang lahat ng papuri at pasasalamat ay tanging sa nag-iisang Diyos lamang na si Allah subhanahu wa ta'ala. Purihin natin si Allah, dakilain natin si Allah subhanahu wa ta'ala, at pasalamatan natin si Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang mga biyayang ipinagkaloob sa atin, higit lalo ang ating malusog na pangangatawan, ang napakalinaw natin na mga mata, ang napaka-clear na ating mga paningin o pandinig, at tayo ay nakakahinga ng maayos, alhamdulillah. So ito ay kabilang sa ni'ma, biyaya sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala. At kabilang sa ni'ma ni Allah subhanahu wa ta'ala, yung pagkain na kinakain nyo ngayon at yung tubig na iniinom nyo. Yan ay ni'ma, yan ay habag, yan ay biyaya sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala, mga kapatid sa pananampalatang Islam. Alhamdulillah. Alhamdulillah. So nung nakaraan, tayo ay nag-usap at nagpapaliwanag. Ang panghuli nating in-explain ay patungkol sa kaugalian sa isang taong kumakain at umiinom. So dito sa Islam, alam nating lahat na ang Islam ay kumpletong relihiyon. Ibig sabihin, ang Islam ay wala nang idadagdag at wala nang ibabawas. So ang Islam, ang relihiyon ng dakilang Diyos na si Allah subhanahu wa ta'ala, ay ganap na. Ibig sabihin ay ibig sabihin kumpleto na ito. Tayo na lang, ang atin na lamang ay al-iqtida. Ibig sabihin ang pagsasabuhay at pagsunod ng ating pananampalataya. Kaya kahit sa pagkain, pag-inom, tayo ay hindi pinabayaan ng Islam at pinayuan tayo ng Islam kung ano ang ating kakainin at kung ano ang ating iinumin. At kung paano tayo iinom at kung paano tayo kakain. So ganito ang Islam. Walang ibang relihiyon na ganito, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, kulu washrabu wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Sinabi ni Allah, kumain at uminom kayo at huwag kayong magsayang, sapagkat si Allah subhanahu wa ta'ala ay hindi niya gusto, alaikum salam, ang mga taong nagsasayang. Anong sinasayang nila? Pagkain at inumin, mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Ngayon, ang pag-uusapan natin, itong dalawang biyaya sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala. At alam natin na ang biyaya sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala ay napakarami. Ngunit, itong dalawa na ito, dito tayo nabubuhay, mga kapatid. At dito tayo nagkakaroon ng lakas. Ano ito? Ito yung pagkain at pag-inom. Na kinakailangan sa isang Muslim, sa pagkain at pag-inom niya, dapat ito ay nakasunod sa pamamaraan ng Islam, sa pamamaraan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So sino nakaalala nung last Friday o last Huwebes ng gabi? Magbigay kayo ng isang kaugalian sa pagkain. Isang kaugalian. Okay. Isa pa. Bismillah. Ano pa? Kumain ng anak ng sayo. Masya Allah. So, napakaganda. No, ngayon, adabu ta'am, hunaka adadu min al-adabil khasa. So, merong kaugalian sa pagkain. Okay? Na espesyal lang ito sa habang tayo ay kumakain ng pagkain. Bini'matit ta'am. Sawa'un qabla al-akal, ito man ay bago kumain o sa panahon, alaikum salam. Merong itinuro ang Islam kung paano tayo kakain bilang Muslim. Bago kumain, sa panahon na ikaw ay kumakain, at sa panahon pagkatapos na ikaw ay kumain. Ngayon, kabilang dito sa nabanggit, gaslul yadayn qabla al-akl ba'da, haythu jaa fil hadith. Ibig sabihin, wa ba'dahu, ibig sabihin, ang unang kaugalian habang ikaw ay kumakain, okay,
ang paghuhugas ng ating kamay bago tayo kumain. Alaikum salam wa rahmatullah. Bago tayo kumain at pagkatapos nating kumain. Ghaslul yadain, hugasan natin ang dalawa nating kamay bago kumain at pagkatapos kumain. At mga kapatid, dapat na malaman natin na ang pagkain ng sama-sama, ito ay inutos din sa atin ng Islam. Ito ay sunnah. So ang pagsama, ibig sabihin, kakain tayo na sama-sama, kakain na grupo, jamaah, ibig sabihin ito ay mas sunnah o may baraka at may reward, mga kapatid, sa pananampalataya Islam, higit pa dun sa ikaw lang isang kumakain. Kung titingnan natin, mga kapatid, siguro na-experience na ito. Kinig muna kayo. Diba kung kayo ay kakain, kung ikaw lang, baga may plato ka rin, ganito. May 2 kilong niluto at 10 kayo. Siguro kukulangin yun. 10, kukulangin yun pag iba-iba kayo ng plato. Pero pag sama-sama, subhanallah, may sobra pa. Busog na busog pa kayo. So ito yung sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kapag kumain ng sama-sama ay merong baraka. Merong baraka. Kaya sa atin sa Pilipinas, kahit pa hindi mga Muslim, kahit mga Kristiyano, ang kaugalian ito, kaugalian ng Islam, okay? Ito ay nakuha nila. Bakit? Inuutusan tayo ng nanay natin na kumain ng sama-sama at nagagalit sila kung hindi tayo sama-samang kumakain. At itong katuruan na ito ay itinuturo ng Islam at ito ang natitirang mga katuruan na nakuha pa ng ating mga nanay, tatay dun sa kanilang mga ninuno, na ang mga ninuno nila ay mga Muslim. At ang Islam lang ang nagtuturo ng ganito. Kasi yung ibang mga pananampalataya, ibang relihiyon, walang ganito, sama-samang kumain. Ang Islam ay binigyang halaga ang pagkain na sama-sama sapagkat ang baraka ay nasa grupo o nasa sama-samang pagkain. Kaya makikita mo, yung 10 kayo, tinatawag na budol fight. Di ba sa Pilipinas, nasanayan natin budol fight? Yun ang tinuturo sa Islam na dapat sama-sama tayong kakain. So yung 10 kilo may matitira pa, may yung 2 kilo, sa 10 ang kumakain o 15, may matitira pa doon. O kung wala mang matitira, ang lahat ay busog na busog. So isa sa mga nagpapatunay na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay propeta. Sapagkat sinabi niya 1,400 years nang lumipas, sinabi niya na ito. No? Pero ngayon sa panahon natin ngayon, pagkakain tayo sama-sama, 'di ba? Mafi-feel natin 'yun. Masaya pa, busog na busog pa. So nandun sa ang baraka ay makukuha sa grupo. Okay? So ngayon, sunnah sa atin na bago tayo kakain, hugasan natin ang kamay. At pagkatapos kumain ay maghugas ng kamay. Sinabi dito may hadith. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, no, magsabi kayo ng sallallahu alaihi wasallam. No? Pag makarinig kayo ng sallallahu alaihi wasallam, ay sabihin niyo sallallahu alaihi wasallam. Kasi bakit? Ang sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, sino man ang salawat sa akin, okay, magsabi ng sallallahu alaihi wasallam ng isa, ay dudublihin ito, no? 10 times to 30 times yung gantimpala mo, kapatid, sa pananampalatayang Islam. So ngayon, ang sabi dito, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idha arada ay yanam, kapag siya ay gusto ng matulog, ito yung pamamaraan ng Propeta Muhammad, wa huwa junubun, ibig sabihin, bago siya matulog, ay gumawa muna sila ng bata ng asawa niya. Okay, junub. Alam niyo yung junub? Yung nalabasan ng similya dahil sa pakikipagtalik. So, ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, natutulog siya, bago siya matulog, kapag siya ay nakipagtalik sa kanyang asawa, ay after nun, bago siya matulog, ay maghuhudo muna siya. Ibig sabihin ng wudu, yung ablusyon. Kumpletong
ablusyon. Yun ang ginagawa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa idha arada ay yakul, at kapag gusto naman niyang kumain, aw yashrab, at uminom, qalat, sinabi, no, gasala yadayhi, sinabi ni Aisha radhiyallahu anha, no, gasala yadayhi, naghugas siya ng kamay, thumma yakulu aw yashrabu, at pagkatapos siya ay iinom at kakain, no. So wama jaa fil hadith anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, mayroong isang hadith, akala katfa shatin wa madmada wa ghasala yadayhi wa salla. So ibig sabihin si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay kumain siya ng kambing o karne ng kambing. Pagkatapos siya ay nagmumug, at pagkatapos siya ay naghugas ng dalawang kamay. So yun ang una, bago ka kumain, pagkatapos mong kumain, hugasan mo yung kamay mo. Hugasan mo yung kamay mo. Pangalawa, at-tasmiya fi awwal at-ta'am wal hamad fi akhirih. So sa unang pagkain mo, pag-start mo na ganyan, sabihin mo Bismillah. Okay? Bismillah. Ngayon, Ustad, pag nakalimutan, mayroong hadith ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kanyang sinabi, kapag nakalimutan mo magtasmiya sa unang bahagi ng iyong pagkain, ang sasabihin mo ay Bismillah awaluhu wa akhiruhu, aw fi awwalihi wa akhirihi. So ang ibig sabihin nito, Bismillah sa una nito at sa huli nito. So kapag nakalimutan mo at naalala mo sa gitna na ikaw ay kumakain, mag-Bismillah ka. Pero ang tanong, kung tapos ka ng kumain, magsabi ka pa ng Bismillah, hindi ka nakapag-Bismillah? Hindi na. Kaya nga sabi, walhamd fi akhirih, at pagsabi ng Alhamdulillah, no? So, may hadith, si Umar ibn Abi Salama, pakinggan nyo, kuntu gulaman fi hajri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, wa kanat yadaya tatishu fi sahfati, faqala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya gulam, sammillah. So, si Umar ibn Abi Salama, siya maliit pa lamang, hindi siya automatic na may pagkain na ganyan, meron ng suhon. Diretso siyang gumanyan yung kamay niya. Ano ang sabi sa kanya ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ya gulam, dahil hindi narinig ng Propeta Muhammad na kanyang sinabi ng bata na Bismillah, sinabi niya sa bata na yun, bago ka kakain ay mag-Bismillah ka. Ya gulam, magsabi ka muna ng Bismillah. Okay? Wad hadith, meron din isang hadith, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idha rafa'a ma'idatahu qala alhamdulillah kathiran tayyiban mubarakan fi, no, ghaira maqfiyin wala muwadda'in wala mustaghna anhu rabbana. So ibig sabihin mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, kapag si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam pagkatapos siyang kumain ay sasabihin niyang alhamdulillah. Meron pang iba, alhamdulillahilladzi at'amani, ano ba? Wasaqani wa ja'alani minal muslimin. So dapat sa una mag-Bismillah ka, at pagkatapos ay mag-alhamdulillah. So ito ang katuruan ng Islam na dapat isabuhay natin ito. Isabuhay natin ito, no? Siguro naman lahat ay gumagawa ng ganito. Wala namang nakakalimot. Pag nakakalimutan, walang problema. Pero pag nililimot-limutan lang, ang problema na 'yon. No? Pero kung nakakalimutan na hindi naman sinasadya, walang problema. Okay? Para sa mga bagong Muslim din, no? So dito sa pangatlo, al-aklu biyadil yumna wa min amamihi. Ibig sabihin, ang pagkain sa pamamagitan ng sinabi kanina, sa pamamagitan ng kanang kamay. So ibig sabihin, bilang Muslim, kung kalawete ka, okay, kumakain ka sa kaliwa, dapat sanayin mo na maging kanan ka.
Okay? Maging kanan ka. Yarhamukallah. So ngayon, hindi lang sa pagkain ang palaging kanan. Kahit sa pag-inom ay kailangan din kanan. Kahit sa pagsuot ng damit, kanan din. Okay, pagsuot ng sapatos, kanan din. Okay, pagsuot ng medyas, kanan din. Ha? So yun. So dito, ang ano natin dito sa pagkain natin, kailangan nag-uumpisa sa kanang kamay. At pagkatapos ay kainin mo lang yung abot ng kamay mo. Tulad ng sinabi ko noong nakaraan. Hindi mo pwedeng ilagpas dun sa, baga magiging bakho ka na. No? Ngayon, gaganong ka, may sabaw dito, gaganong ka, natumba yung baso dyan, natumba yung sabaw dyan. Subhanallah, maliligo ng sabaw yung kanin. Pati yung mga tao, maliligo din ng sabaw. Allahu Akbar. Yun. So dito, sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa bata, "Ya gulam, sammillah wa kul bi yaminik wa kul mimma yalik." O bata, sabi niya, sammillah, magbismillah ka at kumain ka sa pamamagitan ng iyong kanang kamay at kumain ka lang na kung ano yung abot ng iyong kamay. Ngayon, may ulam dito, may ulam doon na hindi mo abot at wala dito sa harapan mo. Anong gagawin mo? Pakai suyo bro, bigyan mo ako dito. No, huwag kang pupunta doon, iikot ka doon. Diba? Ay, suyo ka lang. Ha? Subhanallah. So, kasunod nito ay yung adamul akal muttakian. Ni kauli Nabi sallallahu alaihi wasallam, yung nakasandal na kumakain. May mga ganyan kumakain ganyan. Umiinom nakasandal. Parang ganyan. Diba? Ganyan, diba? Doon nakasandal doon, ganyan. So, subhanallah, ito ay hindi sunnah. Ito ay hindi sunnah. So, kailangan... Ha? Kung may sakit, pwede. Oo. Siyempre, kung may sakit ka eh. Walang problema. Ngayon, ang kasunod, al-aklu bi thalatha asabi'. Ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kumakain siya sa pamamagitan ng tatlong daliri. So kabilang sa kaugalian, kakain ka ng tatlong daliri. Okay, kaugalian yun. So wala namang problema, kakain ka ng ganyan, pero ang pinakamainam ay kakain ka ng tatlo ang daliri. Ayan. Ha? Tatlo. So kailangan kakain tayo. Pamamaraan ng Propeta Muhammad SAW ay kailangan nakakain tayo sa pamamagitan ng ganito tatlo. Okay, ngayon ang Propeta Muhammad SAW, kapag siya'y kumakain, dinidilaan niya tong kanyang daliri. Nililik niya yung kanyang daliri. Bakit bro? Una-una, ito ay sunnah ni Propeta Muhammad SAW. Ngayon, nakikita nyo yung mga pagkain nyo, ulam nyo. Kapag kinakamay nyo ito, madali siyang masira, madali siyang mapanis. Okay? Dahil dito, itong kamay natin, meron ditong isang parang pawis, likido, na siya yung tumutulong sa atin para madaling matunaw yung ating kinakain. Merong likido na tumutulong para madaling mapanis o madaling matunaw yung ating kinakain. Kaya kung tayo ay, di ba, kung tayo ay kakain, hindi, baga, pang tatlong, di ba, OFW tayo, meron naman siguro nagluluto dito na pang-isahan na lang, isang araw, pang-isahan. Yung adobo na pang-isahan na lang, hindi niya kakamayin yun. O yung sinigang na pang-isahan, hindi niya kakamayin yun. Kasi masisira yun. No? Ang kasunod, kabilang sa mga katangian habang ikay kumakain, yung hindi ka masyadong busog. Huwag mo masyadong punuin yung tiyan mo na ganyan-ganyan, hindi ka na makahinga.
Baga, sinasabi namin para ka nang walang bukas. Ha? Diba? Ngayon, ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kapag siya kakain, binibigyan niya, katulad ng sinabi ko noong nakaraan, binibigyan niya ng part yung hangin, yung tiyan niya, tinahinati tatlo. Hangin na hinihinga niya, pagkain at tubig. No? Kakain ka ng marami, maglalaro ka pang basketball mamaya. Baga 3 takbo ka lang, lalabas na. Ha? Yan. Ang kasunod, alla ya'ibu al-insan ta'aman qaddama lahu wala yadhummuhu. Ibig sabihin, kapatid, sa pananampalatayang Islam, bawal sa atin na kutsain natin yung isinerve sa atin. Baga sabihin natin, di masarap. Maalat. Maalat to, di masarap. Tapos naririnig nung nagluluto. Hindi pwede yun. Kasi bakit? Unang-una, masasaktan yung nagluluto. For example, si Akh Jaber, kapatid natin si Jaber, nagluluto siya. Sabihin natin, hindi masarap yung luto mo. Kulang ng Pepsi. Kasi si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabi dito sa hadith ni Abi Hurairah radhiyallahu anhu, sabi niya, ma'aban Nabi sallallahu alaihi wasallam ta'aman qat. Ibig sabihin, hindi kinutya ni Propeta Muhammad SAW sa kanyang buhay, hindi siya nangutya ng pagkain. Hindi niya sinabing, well, hindi masarap to. Pag ayaw niya, hindi siya kumakain. Pag nagustuhan niya, kakain siya. No? Inishtahahu akalahu. Kapag ito ay nagustuhan niya, kakainin niya. Wa illa tarakahu. At kapag hindi niya nagustuhan, ay hindi niya ito kakainin. Okay? So may katanungan kayo? Walang katanungan? Din yun. Pagwal sa busog ka, sa kakain. Sabi ba ka sabi ni... Sallallahu alaihi wasallam. Regarding sa unang katabi ko na sa pagkatala, sabi mo sa Islam, pagka nakapagtala siya sa kanyang asawa at naisingin mo na siya ay nag-udu at ano. Yun ang gusto ko i-clarify lang. Ito ba siya yung ba siya o kanang siya? Ito. So malinaw ang hadith ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kapag siya ay nagipagtalik sa kanyang asawa, merong isang hadith na nabanggit na siya ay bago siya matulog, siya ay nagwuwudu lang. Nagwuwudu lang. Pero hindi siya magsasala ng nakawudu lang. Pagka before Fajar, bago siya magsala ng Salatul Fajar, kailangan mo niyang maligo. Kasi bakit? Kinuha lang niya yung baga pinatakfif, ibig sabihin pinababa lang niya yung pagiging junub niya. Pinababa lang, pero hindi nawala yung pagiging obligado ng pagligo sa junub. So kailangan mo pa rin maligo bago ka magsala. Kasi Ustaz, kung maligo ka ipagkakumihin pa eh. Mo naman ulit. Ha? Huwag mo nang sabihin. Alam na nila yan. Pero ito. Dahil lang dyan, sinabi mo na, no? Ito, pag-aaral naman to. Ano sabi ko? Mag-relax ka ng 5 minutes o 10 minutes. Maligo ka. Pagkatapos gusto mo sa maligo. May makinig kayo. Ito, may, kasi lalaki tayo dito. Naka-live. Naka-live ba yan, Gop? Naka-live ba yan? So, ito, pag-aaral naman to. No? Kasi may mga sikreto dyan. Alam na ng mga walang ngipin dyan. No? Na bumabalik yung lakas mo. Diba? Pagod na pagod ka sa init. Diba? Hindi sa pagkikipagtalit. Pagod na pagod ka sa init. Diba? Papahinga ka ng 10 minutes, 20 minutes. Maliligo ka. Diba babalik yung lakas mo? Diba, bro? So, unawain nyo na lang. Unawain nyo na lang. Diba? So, yun. So, wala nang ibang katanungan? Ano, bro? Yung halimbawa yung magbigas na
problema? Ano yun? Tapos kung pati po sa pag-bismillah sa pagkain, halimbawa, bismillah, kapag mo sa pagkain, sa sarili. Bismillah. Pero banggitin mo pa rin. Bismillah. Bismillah pa rin. Iyan mo lang. Bismillah mo lang. Pero pwede rin Ustad, sa bigkasin niya Ustad. Pwede rin itong bigkasin niya. Kahit ipalakas niya. Basta binibigkas niya. Ang purpose lang doon. Hindi lang. Ang problema doon, kung iniyat mo lang, sabihin mo, hindi pwede yun. Ustad, ang purpose lang doon Ustad, para makalimit Ustad yung katarin, baka makalimit Ustad mag-bismillah. Walang problema. Walang problema doon. Bismillah. So may tanong pa si Dato Tipi. Ano Dats? Anong tanong mo Dats? Ha? Kasi nanong doon kami sa Mekah. Doon parang malakas. Isang ganyan. Pagkatapos ganyan sa ako. Hindi ganyan. Okay, dahil Hindi kumahan kasi nadirig. hindi ko gusto gano'n. Nadirig. May kasalanan ako. May kasalanan ako. Kasalanan ako. Wala kang kasalanan kasi hindi mo gusto eh. Nadirig sila. Hindi ka kumain. Sinabi ko sa second. Pero baka hindi pwede yung gagamusin mo na, mikos-mikos mo na dyan ha. Siyempre, mandidiri yung kasamaan mo. Mikos-mikos mo dyan. Kasi ang tapat ka ng Pilipino. Okay na yan. Kahit naman